ano, madedestino sa ibang bansa, sa Pilipinas. Ayoko nga, hinding-hindi ako sasama doon. Siguradong mas bababa ang antas ng pamumuhay natin kumpara dito. At teka nga, habang wala ka, sino ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay dito? Ako nga pala si Daphne. Ipinanganak at lumaki ako sa Amerika at kasalukuyang nagtatrabaho sa New York. Nasa industriya ako ng advertising. Bagamat abala ako araw-araw, ang pumasok sa mga pulong sa umaga habang hawak ang paborito kong kape, ang aking pang-araw-araw na gawain. Kung tatanungin mo kung ano ang maganda sa Amerika, iyon ay ang kalayaan. Malaya kang makakapunta sa supermarket kung kailan mo gusto. Ang mga bahay dito ay malalaki, ang mga kama ay king size, at ang mga ref ay dambuhala. Sapat din ang dami ng pagkain sa bawat serving. Lahat ay nakabatay sa prinsipyo na mas malaki, mas maganda. Oo nga pala, mayroon akong asawa, ang pangalan niya ay David. Kung ako ay isang workaholic, si David naman ay kabaligtaran ko. Siyempre, nagtatrabaho rin siya, pero laging maagang umuuwi para asikasuhin ang lahat ng gawaing bahay, mula sa pagluluto hanggang sa pag-aayos, lahat ay ginagawa niya ng perpekto. Kapag umuuwi ako galing sa trabaho, laging nakahanda na ang masarap na hapunan na siya mismo ang nagluto. Sa totoo lang, hindi ko kayang isipin ang buhay nang wala siya, dahil kahit paano gamitin ang oven ay hindi ko masyadong alam. Pakiramdam ko ay palaging nag-adjust si David para sa akin. Kahit magreklamo pa siya, hindi ko naman siya papakinggan, kaya siguro sumuko na rin siya sa pag-iisip na mababago pa ang sitwasyon. Bagamat sinasabi niyang, ang paraan mo ang pinakamahusay, totoo kaya iyon? Hayaan na nga, basta't masaya siya. Dahil hindi naman siya nagrereklamo, hindi ko na pinapansin ang mga detalye. Kaya sa ngayon, lahat ng gawaing bahay ay ipinauubaya ko kay David at naging maayos naman ang lahat. Siyempre, wala akong anumang reklamo. Ngunit isang araw, umuwi si David na may ngiting mas matamis pa kaysa karaniwan. Dahil hindi naman siya isang taong palaging nagpapakita ng emosyon, medyo nagtaka ako. Daphne, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano iyon? May bago ka na namang recipe? Hindi. Nabanggit kasi ng kumpanya ang tungkol sa overseas assignment. Overseas assignment? Saan naman? Sa Pilipinas. Ha? Pilipinas? Yun ba yung bansa sa Asya? Biglang nawalan ng laman ang isip ko. Sa totoo lang, wala akong magandang impresyon sa Pilipinas. Hindi naman sa may partikular akong alam tungkol dito, pero kapag naririnig ko ang Asya, naiisip ko agad ang isang lugar na puno ng mga makalumang tradisyon, kung saan ang mga tao ay nagsisiksikan sa maliliit na espasyo. Pakiramdam ko, napakagulo at siksikan doon. At sa tingin ko, ang mga pagkain ay puro kakaibang street food lang na hindi ko magugustuhan. Siguro hindi ito isang bansa kung saan maaari kang kumain ng malalaking burger o steak tulad sa Amerika. Bagamat nabalitaan kong umuunlad na raw ang teknolohiya sa Pilipinas, sa tingin ko ay mas lamang pa rin ang New York. Isipin mo na lang, nakatira sa isang masikip na apartment at kumakain ng kakaibang pagkain araw-araw. Hinding-hindi maaari. Ano? Pilipinas? Bakit kailangan pa nating pumunta sa ganoong lugar? Hindi ko naman sinabing kailangan mong sumama. Ako lang ang pupunta. Teka, parang ang lamig ng pagkakasabi ni David. Hindi iyon parang umaasa siyang sasama ako sa kanya. Siyempre, hindi ko rin naman sasabihing sasama ako. Ang isipin pa lang ay kinikilabutan na ako. Uulitin ko, ang manirahan
sa isang masikip na apartment at kumain ng kakaibang pagkain araw-araw ay hinding-hindi maaari. Sige, hahayaan ko na lang si David na mag-isang pumunta para sa business trip niya. Ngunit, habang iniisip ko ito, may isang bagay akong napagtanto. Kung pupunta si David sa Pilipinas, may isang malaking problema. Teka lang, David, habang nasa Pilipinas ka, paano na ang bahay? Hindi ba't ikaw na ang bahala sa lahat? Gagawin ko lahat mag-isa? Siguro nga, kahit gaano pa ka-advance ang teknolohiya, hindi mo naman magagawa ang gawaing bahay ng remote, di ba? Kaya ikaw na lang ang gagawa. Hindi ko kaya. Kung ganon, sumama ka na lang sa Pilipinas. Hinding-hindi ako sasama. May trabaho rin ako. At saka magkaiba ang kultura sa Pilipinas. Siguradong bababa ang antas ng pamumuhay natin, di ba? Nang malinaw kong sinabi na ayaw kong sumama, agad na umatras si David. Hindi na siya nakipagtalo. Magkakahiwalay kami ng tirahan. Pakiramdam ko ay medyo malamig ang pakikitungo niya. Pero, sa isang banda, gusto ko ang ugali niyang iyon. Sa halip na makipagtalo, tahimik niya akong binabantayan hanggang sa matanggap ko ang sitwasyon. Pero alam mo, baka hindi naman ganun kasama sa Pilipinas, sabi ng isang katrabaho ko. Yung isang kasamahan natin na na-assign doon last year, sabi niya napakaganda raw ng seguridad. Ligtas daw maglakad kahit hating gabi para pumunta sa convenience store. Seguridad? Maganda yon, pero hindi sapat na dahilan para gustuhin kong pumunta. Sapat na ang security system ng Amerika, di ba? At saka, sobrang sarap daw ng pagkain, lalo na ang lechon. Sabi niya, parang matutunaw ka sa sarap. Gawa raw iyon sa mga baboy na sa Pilipinas lang matitikman ang kalidad. Pero siyempre, di ko sigurado kung totoo yan. Dagdag pa niya, ayan na naman, ang tipikal na pananaw tungkol sa pagkaing Asyano. Pero mukhang naniwala si David sa sinabi ng katrabaho niya. Para bang mayroon na siyang konkretong imahe ng buhay sa Pilipinas sa kanyang isipan. At base sa paraan ng kanyang pagsasalita, mukhang sabik na sabik siya sa magiging buhay niya doon. Dahil ayaw kong gumawa ng gawaing bahay, umaasa akong tatanggihan ni David ang assignment sa Pilipinas. Pero kahit anong sabihin ko, mukhang desidido na siyang umalis. Kung talagang gusto mong pumunta, wala na akong magagawa, pero hinding-hindi ako sasama. Kaysa pumunta sa lugar na hindi ako komportable, mas gugustuhin ko pang humanap ng paraan para sa mga gawaing bahay. Nang sabihin ko iyon, nagkibit balikat lang si David at mahinang sinabing, ganon ba? Sa mga ganitong pagkakataon, hindi talaga siya mapilit. Kaya napagdesisyonan na. Magbabago lang ng kaunti ang aming hatian sa gawaing bahay, hindi magbabago ang buhay ko. Iyon ang akala ko noon. Mabilis na dumating ang araw ng pag-alis ni David papuntang Pilipinas. Habang hinihila ang kanyang maleta sa airport, sinabi pa niya, kung may kailangan ka, tumawag ka lang agad ha? Pero sigurado akong ang tunay niyang iniisip ay, sa wakas, malaya na ako, wala akong pakialam. 1 taon lang naman, kakayanin ko ito. Iyon talaga ang nasa isip ko noon, pero hindi ganoon kadali ang realidad. Sa ikalawang araw pa lang pagkaalis ni David, sa almusal pa lang ay sumablay na ako. Balak ko sanang mag-toast ng tinapay, pero hindi ko alam kung paano gamitin ang toaster. Sinubukan kong i-adjust ang init, pero napindot ko yata lahat ng botones at ang lumabas ay isang sunog na tinapay. Wala akong nagawa kundi kumain na lang ng cereal. Pero ang almusal na may malamig na gatas ay hindi talaga nakakagana. Sumunod ang paglalaba. Isa na namang malaking kapalpakan. Basta ko na lang inilagay ang mga damit sa washing machine at pinindot ang start,
Ewan ko ba kung paano, pero biglang bumula ng todo ang makina at hindi na tumigil. Ngayon ko lang nalaman kung bakit maingat na sinusukat ni David ang dami ng sabon. Habang tinitingnan ko ang sahig na puno ng bula, muntik ko na siyang tawagan para humingi ng tulong, pero ayaw kong magpatalo. Pinigilan ko ang sarili ko. At ang pinakamalaking kalaban, ang basura. Hindi ko alam kung kailan ang araw ng koleksyon. Nang makita kong hindi pa rin kinukuha ang mga basurang inilabas ko, nakaramdam ako ng matinding pagkainis. Isang beses lang sa isang linggo ang koleksyon ng basura sa Amerika. Kaya bago ito kunin, naging parang maliit na bundok ng basura ang tapat ng pinto namin. Nakakainis. Ang hirap pala talaga kapag wala si David. Habang nagkakagulo ako dito, ang nakakainis pa ay mukhang masayang-masaya si David sa Pilipinas. Ang mga mensahe niya ay puro tungkol sa kung gaano kaginhawa ang buhay doon. Ano ba to? Halimbawa, nagpadala siya ng litrato ng kanyang condo unit. Sa tingin ko, napakasikip. Ang sala ay siguro mas maliit pa sa walk-in closet namin. Pero sabi niya, kahit compact, walang nasasayang na espasyo at ang mga gamit sobrang high-tech at komportable. Halimbawa, sa banyo raw, isang pindot lang ay pwede nang i-adjust ang temperatura ng tubig sa shower. Tila tuwang-tuwa siya. Nakita ko rin ang litrato ng banyo, mukha ngang moderno. Sa totoo lang, sanay ako sa shower culture ng Amerika, kaya hindi ko masyadong naiintindihan ang halaga ng mga sistema na idinisenyo para sa pagligo na may mainit na tubig. Ang usapin tungkol sa pagkain ay nakakainis din. Mukhang kumain siya ng lechon sa kanyang welcome party. Ang nasa litrato ay isang napakagandang tingnan na lechon na may malutong na balat. Ano ba yan? Ibang-iba ito sa imahe ko ng simpleng pritong baboy. Bagamat hindi ganoong karami ang serving, ang bawat piraso ay kumikinang at napakaganda. Tingnan pa lang, alam mo nang masarap. Nakakainis isipin na habang ako ay pagod na pagod sa gawaing bahay, si David ay nagpapadala ng mga kwento tungkol sa maginhawa at komportableng buhay sa Pilipinas. Isang araw, nag-message na naman siya. Grabe! Ang galing ng mga convenience store dito sa Pilipinas. Kahit hating gabi, makakabili ka ng masasarap na pagkain at dessert. Ang dami ring klase ng inumin. Ang milk tea pa lang, ang dami ng pagpipilian. Masarap mamili. Bukas hanggang hating gabi ang mga tindahan sa Pilipinas. Kahit na magaling iyon, sigurado akong hindi naman maganda ang kalidad. Iyon ang reply ko. Pero ang ipinadala niyang litrato ng ice latte at siopaw asado ay mukhang masarap. Sabi ni David, ang paborito ng mga dayuhan ay ang kanilang mainit na siopaw. Hindi ko man lang maisip kung ano ang lasa niyon. Pagkain kasi na wala sa Amerika, di ba? Teka, bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Habang ako ay nakikipaglaban sa sunog na tinapay at bundok ng basura, siya naman ay nag-enjoy sa lechon at sa buhay convenience store. Nagsimula na akong makaramdam na hindi ito patas. Matapos makita ang ilang mga litrato mula sa Pilipinas at marinig ang mga kwento tungkol dito, lalo akong naging interesado. Halimbawa, isang araw, nagpadala si David ng isang litratong kinunan niya habang naglalakad sa umaga. Isang residential area sa BGC. Nakakagulat sa kalinisan. Walang kahit isang basura sa daan. Ang mga puno sa tabi ng kalsada ay maayos na natabas. Walang mga graffiti na karaniwan sa Amerika. Ganyan ba kalinis ang mga residential area sa Pilipinas? Nagulat ako. Sa Amerika, kahit malinis ang isang lugar, normal lang na may mga nagkalat na basura. Pero doon, wala talaga. May isa pa siyang sinabi na tumatak sa isip ko.
Ang galing ng mga bide dito sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan ng toilet paper. Bidet? Ano yun? Kailangan ba talaga yon? Yun ang naisip ko. Pero nang maalala ko ang pakiramdam pagkatapos gumamit ng banyo, naisip ko na baka nga maganda kung mayroon. At nalaman kong halos lahat ng pampublikong banyo, tulad ng sa mga mall, ay mayroon din. Ang pinaka nakakainis ay ang kwento tungkol sa mga milk tea shop. Bumili ako ng milk tea papasok sa trabaho, sabi niya, kasama ang isang litrato. At alam mo ba, pwede mong i-customize ang tamis, dami ng yelo, at ang daming pagpipiliang sinkers. Lahat masarap. Sa Amerika, may mga nagbebenta rin ng inumin, pero limitado ang pagpipilian at hindi mo pwedeng i-customize ng ganoon. Pero sa Pilipinas, kahit saan ay may milk tea shop at napakarami ng klase, mayroon pang mainit na bersyon. Hindi ko iyon lubos maisip. Sa tuwing nagkukuwento si David tungkol sa mga bagay na ito, nagsisimula akong isipin na baka hindi naman pala ganoon kasama sa Pilipinas. Pero ang aminin ito ng harapan ay parang nakakababa ng pride. At saka, Amerikano ako. Hindi ko kailangang pumunta sa Pilipinas. Palagi kong sinasabi iyon sa sarili ko. Ngunit habang lalo kong iniisip, lalo akong nagiging interesado. Isang araw, nang makita ko ang isang litratong ipinadala niya, isang paglubog ng araw sa Manila Bay, sa wakas ay natinag ang puso ko. Mula sa isang parke, kitang-kita ang magagandang kulay kahel at pula sa kalangitan. May ilang mga bata na naglalaro sa di kalayuan. Naramdaman ko ng malalim na ang Pilipinas pala ay isang bansang mayaman at maganda ang kalikasan. Sa sandaling iyon, tumagi sa isip ko. Gusto kong makita. Hanggang ngayon, pilit kong tinatanggihan ang Pilipinas para mapanatili ang kapayapaan ng aking isip. Pero sa sandaling iyon, nanaig ang pagnanais kong makita ang Pilipinas at hindi lang ang tanawin. Ang pinakainteresado ako ay kung gaano siya kasaya sa buhay niya doon. Imposible namang hindi ko gustuhing maranasan ang lechon, ang bidet at ang maginhawang buhay, di ba? Kaya nagpasya akong pumunta sa Pilipinas. Kapag nagdesisyon ako, kumikilos ako agad. Iyon ang motto ko. Nag-apply ako ng remote work sa kumpanya. Tinapos ang lahat ng aking paperwork. Nag-book ng pinakamalapit na flight. Nag-empake at sumakay sa eroplano papuntang Pilipinas. Habang ako ay nagkakagulo dito sa gawaing bahay, hindi naman patas na si David lang ang nag-enjoy, 'di ba? Ang lechon, bidet, at kung ano-ano pa. Kailangan ko ring maranasan para hindi ako maghinayang. Pagdating ko sa Pilipinas, ang unang ikinagulat ko ay ang kalinisan ng airport at ng mga kalsada sa business district. Makintab ang sahig, walang kahit isang basura, malayong malayo sa marumi at puno ng daga na subway ng New York. Sumakay ako ng taxi papunta sa kondo ni David sa BGC. Isa na namang sorpresa. Ang mga gusali ay moderno, ang mga kalye ay malinis, at ang mga tao ay napakadisiplinado. Sa Amerika, ang pagsakay sa subway ay parang araw-araw na survival game. Pagdating ko sa apartment ni David, gulat na gulat siya. Anong ginagawa mo dito? Bigla kang darating, hindi mo man lang sinabi. Pero iyon naman talaga ang gusto kong makita, ang gulat niyang mukha. Kaya masasabi kong tagumpay, ang tinitirhan niyang kondo ay tulad ng nasa litrato. Medyo maliit nga, pero komportable at maganda ang pakiramdam. Nakakainis isipin, ang lalong ikinagulat ko ay ang banyo. May bidet nga at magkahiwalay ang toilet at shower. Normal ba ito sa Pilipinas? Hindi ko mapigilang itanong, sabi ni David. Halos lahat
ng modernong kondo dito. Ganyan. Inirekomenda ni David ang mga prutas na parang mga hiyas sa kanilang matingkad na kulay. Ang tindahan mismo ay hindi kasing laki ng sa Amerika, pero maraming promo at masayang libutin. Ang mas ikinagulat ko ay ang convenience store. Pag-uwi namin galing supermarket, dumaan kami. Nagduda talaga ako kung convenience store ba talaga ito. Sobrang dami ng paninda. Hindi lang sandwich at dessert, kundi pati mga kanin-ulam at iba pang gamit ay kumpleto. At ang mga staff sa counter, lahat ay nakangiti at napakabait. Sa New York, ang mga staff ay laging nagmamadali at parang laging galit. Dito, babatiin ka pa ng, "Welcome, ma'am, sir." Sa totoo lang, nagulat ako sa sobrang ginhawa. Hindi ko namalayan. Nalaman kong ang buhay sa Pilipinas ay mas komportable kaysa sa inaakala ko. Kahit gaano ko ito tinanggihan noon, ngayon ay unti-unti ko nang nagugustuhan. Pero hindi pa ako lubusang sumusuko, ha? May pride pa rin ako. Matapos naming manirahan ng magkasama sa Pilipinas, nagulat akong makita na lubusan na siyang nakibagay sa buhay dito. Pumupunta siya sa kalapit na palengke para tingnan ang mga murang bilihin at mayabang na magsasabing, "Mura ang gulay ngayon, oh." Parang walang pinagkaiba noong nasa Amerika kami. Para siyang nasa sariling bansa. Nagkaroon na rin siya ng mga paboritong kainan. Inirekomenda niya sa akin ang isang sikat na bulaluhan sa Tagaytay. Pumunta kami noong weekend. Dahil tanghalian, napakahaba ng pila. Sabi ni David, mabilis lang naman ang pila dyan, kaya pumila kami. Pakiramdam ko ay naghintay kami ng 30 minuto. Pero dahil puno ng pananabik, hindi naman naging boring ang paghihintay. Pagpasok namin, kahit maliit ang lugar, ang amoy ng kumukulong sabaw at mga pampalasa ay hindi mapigilan. Pagkatapos kong humigop ng sabaw, ang linamnam ng lasa at ang lambot ng karne, napakasarap. Ibang-iba sa instant noodles na kinakain ko sa Amerika. Kung pagkain ang pag-uusapan, ang mga street food sa mga food bazaar ay hindi rin pahuhuli. Mayroong ihaw-ihaw kung saan pipili ka ng mga barbecue at isasawsaw sa iba't ibang klase ng sukat sausawan. Noong una, naisip ko, paano ko uubusin ang lahat ng ito? Pero dahil malaya kang makakapili, napakasaya. Mayroon ding kwek-kwek at fish balls na masarap kainin habang mainit pa. Naisip ko, siguro hindi naman kaunti ang serving dito. Sadyang sobra-sobra lang talaga ang serving sa Amerika. Bukod dito, sinubukan din namin ang isang bagay na kumakatawan sa kultura ng Pilipinas, ang pagpunta sa isang hot spring resort sa Laguna. Isa itong bagong karanasan. Ang pakiramdam ng kalayaan habang nakababad sa maluwag na open-air hot spring sa paanan ng bundok ay hindi maipaliwanag. Dahan-dahang niyayakap ng mainit na tubig ang iyong balat. Para kang nasa isang lugar na ginawa para sa pagpapagaling. Pagkatapos maligo, pakiramdam ko ay naging mas makinis ang aking balat. Sumali rin kami sa mga aktibidad na nagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas. Nagpunta kami sa Tagaytay para makita ang sikat na Bulkang Taal. Noong una, medyo nanibago ako sa ideya na kumain sa isang restaurant na tanaw ang bulkan. Ngunit ang kumain ng masarap na pagkain habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin ay isang espesyal na karanasan. Wala kang makikitang ganito kagandang tanawin sa Amerika. Hindi ko napigilang sabihin. Ngumiti si David na may pagmamalaki at sinabing, "Sabi sa iyo sa ganitong paraan." Habang nakikilala ko ang buhay sa Pilipinas, unti-unti nang nagkaroon ng puwang sa aking puso para tanggapin ang pagkakaiba nito sa Amerika. Naisip ko na maganda ang malaya at masiglang buhay sa Amerika. Ngunit mayroon ding ibang alindog ang detalyado
at balansing buhay sa Pilipinas. Hindi ko namalayan ang buhay sa Pilipinas ay naging pang-araw-araw na sa akin. Pagising sa umaga, paggamit ng banyong may bidet, pamimili kasama si David sa supermarket, at sabay na pagluluto ang ganitong mapayapang araw, ay hindi ko man lang maisip noong nasa New York ako. Ang Pilipinas, na noong una ay tila masikip at magulo, ay isa palang napakagandang lugar para manirahan. Nang sabihin ko ito, tumawa ng malakas si David at sinabing, "Hindi ko akalaing sasabihin mo yan balang araw." Medyo nainis ako, pero totoo ang sinabi ko. Ang buhay ko sa Pilipinas, bagamat kalahating taon pa lang, ay naging isang bahagi ng aking buhay na mahirap iwan. Ang masabi kong, kahit iba sa Amerika, maganda rin ang Pilipinas, ay isang patunay ng aking paglago. Pero pagdating sa gawaing bahay, umaasa pa rin ako ng buo kay David. Ano sa tingin ninyo? Para sa mga dayuhang hindi sanay sa kulturang Pilipino, ang maramdaman na ang Pilipinas ay isang magandang lugar para manirahan ay tunay na nakakatuwa. Sa tingin ninyo, anong mga aspeto ng Pilipinas ang nagpapaganda dito bilang isang lugar para manirahan? Para sa akin, ang katotohanang hindi mo kailangan ng malaking aso para protektahan ang sarili mo at maaari kang maglakad ng masaya sa umaga ay isang napakalaking kaligayahan. Kung maaari, iwanan ninyo rin ang inyong mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel at magbigay ng mataas na rating. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Abangan ang susunod na kwento tungkol sa magandang Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo, paki-subscribe at magbigay ng mataas na rating. Salamat.